Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito sa tahimik mong kwarto, sa biyahe pa uwi, o habang nagpapahinga matapos ng mahabang araw, may parte rito na parang sariling buhay mo rin. Isang buhay na puno ng pagtitiis, pananahimik, at pangarap na balang araw ang lahat ng sakit ay mapapalitan din ng ginhawa. Si Marilu Veneracion ay hindi ipinanganak na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na bahay na yari sa lumang kahoy at yero sa San Pascual, Batangas, kung saan kapag umuulan ay kailangang maglagay ng palanggana sa gitna ng sala dahil tumutulo ang bubong. Ang nanay niyang si Corazon, na mas kilala sa lugar bilang Inang Cora, ay labandera. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, gising na ito upang magbanlaw ng damit ng ibang tao sa malamig na tubig. Ang tatay naman ni Marilu ay pumanaw noong siya'y 12 taong gulang pa lamang dahil sa sakit sa baga. Kaya maaga niyang natutunan na hindi lahat ng bata ay may karapatang mag-inarte. Lu, madalas sabihin ng kanyang ina habang pinipiga ang basang kumot, hindi man tayo mayaman, basta wag kang kukuha ng hindi sayo. Mag-aral ka, iyon lang ang maipapamana ko. At iyon ang isinapuso ni Marilu. Noong high school siya, bago pumasok sa eskwela, naglalako siya ng suman at kutsinta sa terminal. Pagkatapos ng klase, dumidiretso siya sa maliit na sari-sari store ng kanyang tiyahin na si Cha Delay upang magbantay kapalit ng kaunting baon at libreng hapunan. Hindi siya pala salita. Kapag kinukutsa siya ng kaklase dahil amoy usok ang uniforme niya o luma ang sapatos niya, ngumingiti lang siya at yumuyuko. Pero sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang sinasabi, darating din ang araw na hindi na iiyak si nanay habang nagbibilang ng barya. Dahil sa sipag, nakakuha si Marilu ng scholarship sa kursong accountancy. Doon lalo niyang natutunan ang halaga ng bawat piso. Sa ibang estudyante, ang pera ay pang milk tea, panglakad, pangbagong damit. Pero para kay Marilu, ang pera ay gamot ng nanay niya, pamasahe sa eskwela, at baong pandesal na ailangang pagkasyahin hanggang gabi. Sa isang maliit na logistics company sa Maynila, siya unang nagtrabaho bilang accounting assistant. Doon niya nakilala si Hernan Tolentino, isang tahimik at magalang na empleyado sa warehouse department. Hindi mayaman si Hernan, pero mabait siya. Madalas nitong tulungan ang mga kargador kahit hindi niya trabaho. Kapag may overtime, siya ang huling umaalis para siguraduhing naisara ang bodega. Isang gabi, naabutan ni Hernan si Marilu sa pantry, nakayuko habang nagkakape sa mula sa libreng sachet ng opisina. May hawak siyang calculator at makapal na folder ng resibo. "Hindi ka pa uuwi?" tanong ni Hernan. Napatingin si Marilu at ngumiti ng bahagya. "Tatapusin ko lang ito, may mali sa inventory report. Ayokong ipasa hanggat hindi balanse." "Parang ikaw lang ang natatakot magkamali sa umpanyang to," biro ni Hernan. "Hindi naman sa takot, hindi ko lang masayang ang tiwala." Doon nagsimula ang kanilang simpleng pagkakaibigan. Walang marangyang date. Madalas sabay lang silang kumain ng tig-isang order ng siomai rice sa labas ng opisina. Kapag sahod, minsan inaaya siya ni Hernan kumain sa karinderya. Hindi siya pinangakuan ni Hernan ng mansyon, kotse o buhay na parang teleserye. Ang sabi lang nito isang gabi habang naghihintay sila man jeep, "Hernan, hindi ako mayaman, pero kung papayagan mong sumama sa buhay ko, sisikapin kong hindi ka magsisisi." Noon, akala ni Marilu, sapat na iyon. Akala niya ang taong may mabuting puso ay galing din sa pamilya na may mabuting pagtanggap. Nagkamali siya. Noong unang ipinakilala ni Hernan si Marilu sa pamilya Tolentino, suot niya ang pinakamaayos niyang damit. Isang simpleng beige blouse na binili niya sa ukay, ngunit plansyang plansyado pa rin. May dala siyang biko na siya mismo ang nagluto.
Pagpasok pa lang niya sa bahay ng mga Tolentino, sinalubong siya ng mapanuring tingin ng ina ni Hernan na si Gregoria Tolentino. Si Gregoria ay babaeng laging nakaayos, laging may kolorete at laging may suot na alahas na sa unang tingin ay mamahalin, pero kapag tinitigan ay halatang peke ang kinang. Mahilig siyang magkwento sa kapitbahay na may mga kamag-anak daw silang negosyante sa abroad, kahit ang totoo ay puro utang sa paluwagan ang ipinantatawid sa kanilang luho. "Ito po si Marilu, ma," sabi ni Hernan, halatang kinakabahan. "Siya po ang sinasabi ko sa inyo." Tinignan ni Gregoria si Marilu mula ulo hanggang paa. "Accountant ka raw?" "Opo, ma'am." "Ma'am?" Taas kilay ni Gregoria. "Hindi pa naman ako kliyente mo. Kung magiging manugan kita, dapat mami ang tawag mo sa akin." Namula si Marilu. "Opo, Mami Gregoria." Mula sa sopa, narinig ang mahinang hagikhikan ng tatlong kapatid na babae ni Hernan, sina Nerissa, Danalyn at Virginia. Si Nerissa ang panganay, laging may hawak na cellphone at mahilig mag-live selling ng damit na hindi naman mabenta. Si Danalyn ang gitna, palaging nagsasalita na parang motivational speaker kahit wala namang malinaw na trabaho. Si Virginia ang bunso. Maganda sana kung hindi lang palaging nakataas ang kilay at nakabusangot kapag may nakikitang mas simple sa kanya. "Ang tahimik niya," sabi ni Virginia habang ninunguya ang si Cheria. "Baka hindi marunong makisama. O baka naman nagko-compute na kung magkanong halaga ng sopa natin," dagdag ni Danalyn sabay tawa. Napangiti si Marilu kahit may kirot sa dibdib. Sanay siya sa pangmamaliit. Pero iba pala kapag mula sa mga taong gusto mong maging pamilya. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal sila ni Hernan sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng hotel reception. Sa covered court lang ng barangay ginanap ang salusalo. Si Inang Cora ay umiyak habang inaayos ang belo ni Marilu. "Anak, huwag mong kakalimutan ng sarili mo kahit mahal mo ang asawa mo." Niyakap siya ni Marilu. "Opo, Nay. Magiging maayos po ang lahat." Pero matapos ang kasal, unti-unting lumabas ang tunay na bigat ng pagiging bahagi ng pamilyang Tolentino. Dahil nagtitipid sila ni Hernan para makabukod balang araw, samantalang tumira sa bahay ni na Gregoria. Akala ni Marilu ilang buwan lang iyon. Hindi niya alam magiging taon ang pagtitiis niya roon. Araw-araw may patutsyada si Gregoria. Kapag nagluluto si Marilu, sasabihin nitong, "Ay, ang tipid naman sa sahog. Sa bahay namin hindi sanay ang anak ko sa pagkaing pangmahirap." Kapag naglalaba siya, sasabihin naman ni Nerissa, "Buti sanay ka sa ganyan, mana ka yata sa nanay mong labandera." Kapag hindi siya sumasagot, tatawa si Danalyn at bubulong, "Ganyan talaga ang mga probinsyana, matiisin kasi walang choice." Si Hernan naman, sa simula, sinusubukan siyang ipagtanggol. "Ma, tama na po. Asawa ko si Marilu." Pero laging may sagot si Gregoria. "Anak, pinagsasabihan lang namin. Ikaw naman, konting biro lang dinidibdib agad ng asawa mo." Kaya natutong manahimik si Marilu, hindi dahil wala siyang sakit na nararamdaman, kundi dahil ayaw niyang mahati si Hernan sa pagitan niya at ng ina nito. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, saka lang siya umiiyak ng mahina sa banyo. Binubuksan niya ang maliit niyang notebook at isinusulat ang bawat kinikita, bawat nagagastos, bawat pisong na itatabi. "Para sa bahay natin," bulong niya sa sarili. "Para sa magiging anak natin. Para sa araw na hindi na ako kailangang makisiksik sa bahay na hindi ako mahal." Dumating ang panahon na nabuntis si Marilu. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Nang sabihin niya kay Hernan, napaiyak ito at hinawakan ang tiyan niya. "Lu, magiging tatay na ako. Pangako, gagalingan ko pa." Pinangalanan nilang Halina ang kanilang anak dahil para kay Marilu dumating ang bata na parang paanyaya ng Diyos na huwag siyang sumuko.
Lumaking tahimik at mapagmasdin si Halina. Bata pa lang, napapansin na nito kapag minamaliit ang kanyang ina. Minsan, habang naghuhugas si Marilu ng pinggan, lumapit si Halina at niyakap ang binti niya. "Ma," tanong ng bata, "bakit po laging galit si Lola sa inyo?" Natigilan si Marilu. Pinunas niya ang kamay at lumuhod sa harap ng anak. "Hindi lahat ng galit ng tao kasalanan natin, anak. Minsan may mga taong hindi marunong maging masaya para sa iba." "Masama po ba tayo?" Mabilis na umiling si Marilu at hinapos ang pisngi ng anak. "Hindi. Basta tandaan mo kahit anong sabihin nila, hindi nasusukat ang tao sa pera, damit o bahay. Nasusukat siya sa kabutihan niya kapag walang nakakakita." Habang lumalaki si Halina, lalo namang nagsikap si Marilu. Bukod sa regular niyang trabaho, tumanggap siya ng maliliit na kliyente. Mga tindahan, maliit na klinik, talyer at hardware na nangangailangan ng tulong sa resibo at buwis. Sa simula, gabi-gabi lang siyang gumagawa sa lumang laptop na halos bumigay na ang keyboard. Minsan inaabot siya ng 2:00 ng madaling araw habang tulog si Hernan at Halina. Isa sa naging kliyente niya si Don Felicissimo Aranja, isang matandang negosyante na may-ari ng ilang paupahan at maliit na construction supply. Hindi tulad ng ibang mayaman, simple itong manamit at diretsyong magsalita. "Marilu, sabi ko'y isang araw matapos niyang ayusin ang magulong libro ng negosyo. Alam mo ba kung bakit kita pinagkakatiwalaan?" "Bakit po, Don Felicissimo?" "Kasi hindi ka nasilaw sa pera ko. May nakita kang mali sa record, sinabi mo agad. May sobra akong bayad sa tax preparation, binalik mo. Bihira ang ganyang tao." Nayuko si Marilu. "Ayaw ko lang po ng pera na hindi akin." Mula noon, tinuruan siya ni Don Felicissimo kung paano magpalago ng pera sa maingat na paraan. Hindi sa sugal, hindi sa mabilisang investment na kaduda-duda, kundi sa maliit na lupa, cooperative shares, emergency fund, insurance, at maayos na business planning. Unti-unting lumalago ang kita ni Marilu. Hindi niya ipinagyabang, hindi siya bumili ng mamahaling bag, hindi siya nag-post online. Mas pinili niyang itabi ang pera para sa kinabukasan. Ngunit dumating ang unang malaking unos. Isang gabi, tumawag ang ospital. Si Hernan daw ay naaksidente habang pauwi mula sa trabaho. Nabundol ang motorsiklo niya ng delivery truck. Nang dumating si Marilu sa emergency room, halos hindi niya maramdaman ang sariling tuhod sa takot. Nakita niya si Hernan na duguan, putla at hirap magsalita. "Lu," mahina nitong sabi, "pasensya na." "Huwag kang magsalita," umiiyak niyang sagod habang hawak ang kamay nito. "Basta lumaban ka, nandito ako." Kinailangang operahan ang binti ni Hernan. Malaki ang gastos. Ngunit dahil sa matagal na paghahanda ni Marilu, hindi siya nagmakaawa kahit kanino. Ginamit niya ang medical fund, kinausap ang insurance at inayos ang mga dokumento. Dumating si Gregoria sa ospital, hindi upang yakapin ng manunogang, kundi upang manisi. "Kung hindi ka siguro malas sa buhay ng anak ko, hindi mangyayari ito," malamig nitong sabi. Napatingin si Marilu sa kanya, pagod, puyat at namumugto ang mata. "Mami Gregoria, please, nasa ospital po tayo." "Bakit? Totoo naman, simula nang dumating ka, puro hirap ang inabot ng anak ko." Narinig iyon ni Halina na noon ay maliit pa lamang ngunit sapat na ang edad upang masaktan. Kumapit siya sa damit ng ina. Hindi sumagot si Marilu. Mas pinili niyang ayusin ang resibo, bumili ng gamot at bantayan si Hernan sa buon magdamag. Paggalipas ng operasyon, mahaba ang naging paggaling ni Hernan. Hindi na siya kasing lakas tulad noon. Kinailangan niya ng therapy at mahabang pahinga. Si Marilu ang tumayong haligi ng tahanan. Sa araw, nagtatrabaho. Sa gabi, nag-aalaga ng asawa. Sa madaling araw, gumagawa ng libro ng kliyente. Kapag napapagod, tinitignan niya si Halina na natutulog at doon siya kumukuha ng lakas. Lumipas ang mga taon at unti-unting bumuti ang buhay nila.
Nakabili si Marilu ng mas maayos na gamit sa school ni Halina. Nakakapagpagamot na si Hernan ng hindi nangungutang. Nakakuha siya ng 3 tapat na empleyado, sina Elpidia, isang byudang magaling sa filing, si Mando, dating jeepney dispatcher na mahusay makipag-usap sa kliyente, at si Crispin, batang fresh graduate na mabilis matuto sa accounting software. Minsan, habang nag-aayos sila ng papeles sa maliit na inuupahang opisina, sinabi ni Elpidia, "Ma'am Marilu, dapat nagpapahinga rin kayo, hindi po kayo makina." Ngumiti si Marilu. Kapag may pangarap ka para sa pamilya mo, Elpidia, minsan nakakalimutan mang mapagod. Hindi alam ni Marilu ang tahimik niyang pag-angat ay napapansin na ni Gregoria. Napapansin nito ang bagong sapatos ni Halina, ang gamot ni Hernan na hindi na inuutang, ang delivery ng printer sa maliit na opisina at ang mga sobre ng dokumentong daladala ni Marilu tuwing umuuwi. Isang tanghali, habang kumakain sila sa bahay ng mga Tolentino, biglang nagsalita si Nerissa. "Ate Marilu, parang gumaganda yata ang kita mo ngayon ah. Baka naman may tinatago ka na sa amin." Sumubo lang si Marilu at ngumiti ng magalang. "Wala naman, Nerissa, sakto lang para sa pangangailangan." "Sakto?" singit ni Danalyn. "Pero hindi ka na namihiram. Kahit therapy ni Kuya Hernan, bayad agad. Ang galing naman." Si Vergina ay tumingin sa kuko niyang bagong manicure. "Baka may sugar dadding kliyente." Nabitawan ng Hernan ang kutsara. "Vergina, sobra ka na." Nagkibit lang siya ng balikat. "Joke lang naman eh." Ngunit si Gregoria ay hindi tumatawa. Nakatingin siya kay Marilu na parang sinusukat ang lahat ng hindi nitong sinasabi. Sa isip niya, imposibleng simpleng bookkeeping lang ang dahilan. Imposibleng ang babaeng minsan niyang tinawag na mahirap ay biglang nakakatayo ng hindi umaasa sa kanila. Mula noon, naging mas mapagmasid si Gregoria. Tinitignan niya ang bag ni Marilu kapag nakasabit sa upian. Pinakikiramdaman niya ang usapan nito sa telepono. Tinanong pa niya minsan si Halina, "Apo, saan ba nagtatago ng pera ang nanay mo?" Natakot si Halina pero matalino ang bata. "Hindi ko po alam, Lola. Si Mama po ang nag-aayos ng lahat." Nang gabing iyon, niyakap ni Marilu ng mahigpit ang anak. "May tinanong ba sa'yo si Lola?" Tumanggo si Halina. "Ma, may mali ba kung may ipon tayo?" Napatitig si Marilu sa anak. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Walang mali, anak. Ang mali ay ang agawin ng iba ang pinaghirapan mo." Hindi pa niya alam na ang mga salitang iyon ay magiging hula sa paparating na unos. Sa labas ng silid, nakatayo si Gregoria sa madilim na pasilyo, narinig ang huling sinami ni Marilu. Kumunot ang noo niya. Sa kanyang puso, hindi paghanga ang naramdaman niya kundi inggit. Inggit na ang manugang na minamaliit niya ay may kayang itago. Inggit na ang dating tahimik na babae ay maaaring mas marunong sa pera kaysa sa kanilang lahat. At sa gabing iyon, habang si Marilu ay nananalangin na sana'y makabukod na sila bago pa muling masaktan ng kanyang pamilya, si Gregoria naman ay nakaupo sa sala, nakatitig sa kawalan at unti-unting binubuo ang planong alamin kung gaano kalaki ang perang itinago ng kanyang manugang. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa ganitong mga kwento natin nakikita na hindi lahat ng kadugo o kapamilya ay marunong maging tahanan. May mga taong ngumingiti sa harap mo pero naghihintay lang ng pagkakataong pakialaman ang pinaghirapan mo. Mula ng gabing marinig ni Gregoria ang sinabi ni Marilu kay Halina na mali ang agawin ng iba ang pinaghirapan mo, hindi na natahimik ang isip ng matandang biyenan. Paulit-ulit niyang inalala ang mga nakaraang buwan. Ang bagong sapatos ni Halina, ang regular na therapy ni Hernan, ang printer na dumating sa inuupahang opisina ni Marilu at ang mga dokumentong laging nakasiksik sa bag ng kanyang manugang. Sa paningin ni Gregoria, hindi iyon resulta ng sipag, hindi iyon bunga ng pagtitipid. Para sa kanya, kapag may pera ang isang taong dating niyang minamaliit, dapat may tinatago itong lihim na karapatan niyang malaman. Isang umaga habang nag-aalmusal sina Marilu, Hernan at Halina, biglang pumasok si Gregoria sa kusina na nakasuot ng bestida at may hawak na lumang shoulder bag. "Marilu?" tawag niya sa malamig na boses.
May pupuntahan pa mga ngayon? Napatigil si Marilu sa paghanda ng baon ni Halina. Opo, Mami Gregoria. Pupunta po ako sa bangko mamaya. May aayusin lang po akong dokumento para sa business. Bangko? Biglang singit ni Nerissa na kararating lang mula sa sala, hawak ang cellphone. Ay, sana all, may inaayos sa bangko. Napatingin si Marilu kay Hernan na nakaupo sa gilid ng mesa at umiinom ng gamot. Tahimik lang ito pero halatang hindi komportable sa tono ng kapatid. Regular na transaction lang, mahinahong sagot ni Marilu. Samahan kita, sabi ni Gregoria. Napatigil si Marilu. Hindi na po kailangan, mabilis lang naman po iyon. Bakit? Taas kilay ni Gregoria. May tinatago ka ba? May account ka ba na ayaw mong makita ko? Mami, hindi po sa ganon. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot, putol ni Gregoria. May kailangan din akong ayusin sa bangko. Sasabay na ako. Tumingin si Hernan sa ina. Ma, hayaan niyo na si Lou. Trabaho niya iyon. Irap ni Gregoria. Ikaw naman, Hernan. Parang kriminal ang ina mo kung pagsalitaan mo. Sasabay lang ako sa asawa mo, masama na? Hindi na nakipagtalo si Marilu. Sanay na siyang timbangin ang gulo. Alam niyang kapag tumanggi siya, mag-iingay si Gregoria buong araw. Kaya matapos ihatid si Halina sa sakayan ng tricycle papuntang school, sumakay siya ng jeep kasama ang biyenan patungo sa bangko. Tahimik ang biyahe. Nakatingin si Marilu sa labas, hawak ang folder ng mga dokumentong kailangang pirmahan para sa renewal ng time deposit at pagbili ng maliit na lupang matagal niyang pinag-iipunan sa Lipa. Sa isip niya, ilang hakbang na lang at makakaalis na sila sa bahay ng mga Tolentino. Ilang buwan na lang, magkakaroon na sila ng sariling tahanan, maliit pero payapa. Bahay na hindi kailangang matakot si Halina sa bawat salitang maririnig niya. Pagdating nila sa bangko, sinalubong si Marilu ng bank officer na si Ofelia Mirandilla. Sa nakagaong edad na 40, ayos manumit at matagal nang nakakaalam kung gaano kainat si Marilu sa pera. Good morning, Ma'am Marilu, nakangiting bati ni Ofelia. Ready na po ang documents ninyo, renewal ng time deposit, then confirmation ng transfer para sa land purchase reservation. Opo, Ma'am Ofelia, salamat po. Bahagyang lumapit si Gregoria. Time deposit? Land purchase? Napatingin si Marilu kay Ofelia, tila nag-aabang kung dapat ba siyang magpatuloy. Bahagyang ngumiti si Marilu, ngunit may kaba sa dibdib. Ah, family matter po, sabi niya. Ngunit hindi na natinag si Gregoria. Umupo ito sa tabi ni Marilu kahit wala namang kinalaman sa transaksyon. Habang ipinapakita ni Ofelia ang ilang papeles sa mesa, aksidenteng nasulyapan ni Gregoria ang summary sheet na may halagang pinagsama-sama mula sa savings, business account, investment redemption at time deposit. Halos nanigas ang katawan niya. 10 milyon. Hindi niya agad nabasa ang bawat detalye pero sapat na ang numerong nakita niya upang magdilim ang mukha niya. 10 milyon. 10 milyong piso sa pangalan ni Marilu. 10 milyong hindi dumaan sa kamay niya. 10 milyong hindi niya nalaman. 10 milyong dumaan sa kanyang kamay. Sandali. Biglang sabi ni Gregoria, malakas na sapat para mapalingon ang ibang kliyente. Ano itong 10 milyon? Nanlamig ang kamay ni Marilu. Mommy Gregoria, please, nasa bangko po tayo. Sagutin mo ako. Mariing sabi ni Gregoria. May 10 milyon ka? Si Ofelia ay agad na nagsara ng folder. Ma'am, confidential po ang account details. Si Ma'am Marilu lang po ang authorized. Ako ang biyena niya. Singhal ni Gregoria. Pamilya kami. Mami, pakiusap ni Marilu. Hindi po ito ang lugar para pag-usapan yan. Pero huli na. Ang inggit ni Gregoria ay nag-apoy parang tuyong damo. Sa loob ng bangko, napilitan si Marilu tapusin ang transaksyon sa nanginginig na kamay. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng aircon o narinig ng malinaw ang paliwanag ni Ofelia. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya haharapin ang bagyong tiyak na sasalubong pag-uwi nila. At hindi nga siya nagkamali. Pagdating nila sa bahay, hindi pa man nakakapasok ng tuluyan si Marilu ay sumigaw na si Gregoria. Nerissa, Danalyn, Virginia, lumabas kayo rito! Mula sa kanika nilang silid at sala, naglabasan ng 3 hipag.
Si Nerissa ay may hawak pang ring light, si Dannalyn ay may suot na blazer kahit nasa bahay lang, at si Virginia ay halatang bagong gising. Ano na naman ma? Reklamo ni Virginia. Itinuro ni Gregoria si Marilu. Ang babaeng ito may 10 milyong itinatago sa bangko. Parang sinabuyan ng malamig na tubig ang buong bahay. Napatingin ang 3 babae kay Marilu, hindi makapaniwala. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang mga mukha nila. Mula gulat, naging inggit. Pagkatapos ay galit. 10 milyon? Ulit ni Nerissa. Tapos dito ka nakatira? Nakikisiksik ka sa bahay namin? Ang kapal naman, sabi ni Dannalyn. Kaya pala hindi ka na nanghihiram. May itinatago ka pala. Si Virginia ay natawa ng may pang-uyam. Ate Marilu, grabe ka. Ang galing mong umarte na kawawa. Narinig ni Hernan ang ingay at pilit na lumabas mula sa kwarto. Hawak ang tungkod. Ano ang nangyayari rito? Hinarap siya ni Gregoria. Anak, niloloko ka ng asawa mo. May 10 milyon siya pero hindi sinasabi sa pamilya. Hindi ko kayo niloloko. Mahinaong sagot ni Marilu kahit nanginginig ang boses niya. Iyon ay pinagsama-samang ipon, kita sa bookkeeping service, investment na matagal ko nang hinuhulugan, insurance claim para sa medical needs ni Hernan at education fund ni Halina. May nakalaan din roon para sa lupang bibilhin natin para makabukod. Makabukod? Biglang tumaas ang boses ni Gregoria. Aalis kayo rito na may bit-bit na 10 milyon habang kami rito naghihirap. Mami Gregoria, hindi po kayo naghihirap dahil sa amin at hindi po ibig sabihin na may naipon ako ay pera na iyon ng lahat. Namilog ang mata ni Gregoria. Ano? Hindi pera ng lahat? Sino ba ang nagpatuloy sa iyo sa bahay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng apelyido ng anak ko? Kung hindi ka pinakasalan ni Hernan, ano ka ngayon? Tumahimik ang paligid. Napayuko si Marilu. Malakas ang kabog ng dibdib niya pero pinilit niyang manatiling matatag. Sa gilid, si Halina ay kararating lang mula sa school at naabutan ang gulo. Nakita niya ang nanay niyang nakatayo sa gitna ng sala parang linilitis ng buong pamilya. Ma? Mahinang tawag ni Halina. Lumapit si Marilu kay anak pero hinarangan siya ni Dannalyn. Hindi pa tapos ang usapan, sabi nito. Ma, dapat gumawa tayo ng family emergency plan. Ilipat muna sa atin ang pera para hindi niya basta magalaw. Baka ubusin niya sa pamilya niya sa probinsya. Nakakahiya ka, dagdag ni Nerissa. Ako nga may business nang hindi mo man lang tinulungan. Kung binigyan mo ako ng puhunan, matagal na sana tayong may malaking butik. Ako rin, singit ni Virginia. May condo opportunity akong nakita. Kung ginamit natin yan, may passive income na tayo. Napatingin si Marilu kay Hernan, umaasang usatang magsasalita. Pero si Hernan ay nakatayo lang, putla, halatang torn itaring sa asawa at ina. Alam niyang mali ang nangyayari, pero sanay siyang umurong kapag sumisigaw na si Gregoria. Hernan, mahina ngunit puno ng sakit na sabi ni Marilu. Sabihin mo sa kanila, alam mo kung para saan ang perang iyon. Binuka ni Hernan ang bibig pero naunahan siya ni Gregoria. Anak, huwag kang magpapadala. Baka pati ikaw niloloko niyan. 10 milyon, Hernan. 10 milyon na hindi niya sinabi sa amin. Ma? Hirap na sabi ni Hernan. Pera iyon ni Lou. Pinaghirapan niya iyon. Pinaghirapan? Sigaw ni Gregoria. Habang nakatira siya sa bahay ko, habang kumakain siya sa kusina ko, habang ginagamit niya ang apelyido ng pamilya natin, hindi. Utang ng loob niya yan sa atin. Lumapit si Gregoria kay Marilu, halos magdikit ang kanilang mukha. Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Mariing sabi nito, lahat. Kung hindi, palalayasin kita rito. Isasama mo ang anak mo? Sige. Pero si Hernan, anak ko yan. Dito siya mananatili. Napasinghap si Halina. Lola, hindi po pwede iyan. Tumahimik ka, bata ka, singhal ni Gregoria. Doon unang may pumutok sa loob ni Marilu.
Hinila niya si Halina palapit sa kanya. "Huwag mong sisigawan ang anak ko." Nagkatinginan sila. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit mas tuso si Gregoria. Bigla nitong hinawakan ng dibdib at nagpanggap na nahihilo. "Nako, Hernan, baka atakihin ako. Ang sama-sama ng asawa mo. Pinapatay ako sa sama ng loob." Nagpanik si Hernan. "Ma!" Sumugod sina ni Risa at Danalyn, pinaupo si Gregoria sa sofa. Si Virginia naman ay umiiyak-iyak na parang artista. "Ate Marilu, tingnan mo ginawa mo kay Mama." Nang gabing iyon, naging impyerno ang bahay. Paulit-ulit ang paninisi, paulit-ulit ang sumbat. Hindi na kinaya ni Hernan ang tensyon at sumakit ang binte habang naninginig. Si Halina ay umiiyak sa kwarto. Si Marilu naman ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang folder ng mga dokumento, sinusubukang mag-isip ng malinaw. Kinabukasan, naghanda si Danalyn ng ilang papeles. Tinawag niya itong Temporary Family Fund Agreement. Hindi abogado ang gumawa, hindi legal ang karamihan sa laman, pero puno ito ng salitang family protection, emergency access, at shared benefit upang magmukhang tama. "Ate Marilu," sabi ni Danalyn sa pekeng malumanay na tinig, "pirmahan mo na lang ito para matapos na. Hindi naman namin nananakawin ng pera. Iikot lang sa pamilya." "Hindi ako papayag," sagot ni Marilu. Tumayo si Gregoria. "Kung hindi ka pipirma, mayon din, lumayas ka. Huwag mo hisama si Hernan. May sakit ang anak ko at dito siya aalagaan ng pamilya niya." Napatingin si Marilu kay Hernan. Luhaan ito pero hindi pa rin matibay ang boses. "Lu, pakiusap nito. Baka pansamantala lang para kumalma si Mama." Parang may kumurot sa puso ni Marilu. Hindi niya inaasahang sa mismong sandaling kailangan niya ng kakampi, ang asawa niyang minahal niya ng buong buhay ay hihingi pa sa kanya ng dagdag na pagtitiis. Dahan-dahan siyang tumayo. "Pansamantala?" ulit niya, halos pabulong. "Ilang taon na akong pansamantala rito, Hernan." Ngulit sa huli, dahil sa takot na tuluyang lumala ang kondisyon ni Hernan at dahil ayaw niyang masaksihan ni Halina ang mas marahas pang gulo, napilitan si Marilu na pumirma sa ilang withdrawal at transfer authorization. Pero hindi siya tuluyang nagpatalo. Habang abala sina Gregoria at ang 3 anak niya sa pagbabantay sa kanya, palihim niyang kinuhanan ng litrato ang bawat dokumento gamit ang lumang cellphone ni Halina. Kinopya niya rin ang ilang mensahe ni Danalyn at ni Risa na malinaw na nagpapakita ng pamimilit. Sa loob lamang ng ilang linggo, naglaho ang katahimikan. Ang pera ni Marilu, na 10 taong binuo mula sa puyat, pagtitipid at luha, ay naging laruan ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Si Gregoria ay bumili ng makapal na gintong kwintas at bagong salaset. Ipinagyayabang niya sa kapitbahay na umangat na uli ang Tolentino. Si Risa ay nag-launch ng bonggang boutique event sa Tagaytay. May catering, influencers at tarpaulin na halos kasing laki ng pader. Si Danalyn ay nag-book ng hotel seminar venue para sa kanyang Peking Business Coaching Program. Si Virginia naman ay nag-down payment sa kondo at bumili ng designer bags para magmukhang mayaman sa harap ng barkada. Habang sila ay nagtatawanan sa resort, si Marilu ay tahimik na nag-iimpake ng ilang damit sa lumang maleta. Hindi niya kayang manatili pa sa bahay na iyon. Sa tulong ni Elpidia, lumipat muna sila ni Halina sa maliit nitong paupahang kwarto malapit sa palengke. Sumama si Hernan, ngunit mabigat ang pagitan nila. Hindi nagalit ang namingibabaw kay Marilu, kundi pagod. Pagod na pagod sa pagiging mabait sa mga taong walang balak na maging makatao. Isang gabi, habang kumakain sina Gregoria at ang 3 anak niya sa bagong mesa, tumunog ang telepono. Nasa gitna sila ng pagbibilang ng resibo at natitirang perang balak pa nilang paghati-hatian. "Ma, sagutin mo! Baka supplier ko!" Kinuha ni Gregoria ang cellphone at sumagot. "Hello?" Mula sa kabilang linya, kalmado mulit matigas ang boses ng isang lalaki. "Magandang gabi. Ako si Attorney Sabino Laurel, Legal Counsel ni Don Felicissimo Arandia at Authorized Representative sa ilang investment documents ni Mrs. Marilu Veneracion Tolentino." Natigilan si Gregoria. Abogado?"
Napatingin sina Danalyn, Nerissa at Virginia. Nagpatuloy si Attorney Sabino. Tumatawag ako upang ipaalam na may natanggap kaming report tungkol sa posibleng coercion, unauthorized financial pressure at misuse of funds involving accounts and investment proceeds under Mrs. Marilu Veneracion Tolentino. Namuti ang mukha ni Gregoria. Hindi! Pamilya kami! Walang nakawan dito! Kung ganon, sagot ng abogado. Maipapaliwanag ninyo ito ng maayos sa Bank Investigation Unit at sa barangay. Kailangan ding linawin kung bakit ginamit ang pondo na may legal documentation, beneficiary allocation, tax records at business obligations walang malinaw at kusang pahintulot ng may-ari. Nabitawan ni Gregoria ang resibo hawak niya. Ano bang sinasabi niya, Ma? Nanginginig na tanong ni Virginia. Bago pa makasagot si Gregoria, may kumatok sa gate. Malakas. Sunod-sunod, lumapit si Danalyn sa bintana at sumilip. Nanlaki ang mata niya. Ma! Halos pabulong niyang sabi, may tao sa labas. Si Kapitana Remedios. At may kasama silang dalawang lalaki na naka-ID galing bangko. Napatayong si Gregoria. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang perang inakala niyang biyaya, ang perang nilustay nila na parang premyong napanalunan, ay unti-unting naging lubid na sisikip sa kanilang leeg. Sa unang pagkakataon, ang matapang na boses ni Gregoria ay nawala. Ang dating biyena kayang sumigaw, manumbat at manghiya. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng bagong salaset na binili mula sa perang hindi kanya, habang ramdam niyang nagsisimula ng maningil ang katotohanan. Bago tayo magpatuli sa ikatlong parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, may mga gabi sa buhay ng tao na akala niya ay katapusan na ng lahat. Pero iyon pala ang unang hakbang para tuluyang makita ng mundo kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan. Nang gabing iyon, sa bahay ng mga Tolentino, hindi na makapagsalita si Gregoria. Kanina lang ay abala pa sila ni Nerissa, Danalyn at Virginia sa pagbibilang ng mga resibo, sa pagpaplano kung paano pa nila gagamitin ang natitirang perang nakuha kay Marilu, at sa pagmamataas na tila wala silang ginawang mali. Mulit nang marinig nila ang pangalan ni Attorney Sabino Laurel sa telepono at nang makita nila si Kapitana Remedios Salak sa labas ng gate, kasama ang dalawang kinatawan mula sa Bank Investigation Unit, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ma! Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Virginia habang mahigpit ang kapit sa designer bag na kabibili lamang niya. Huwag kayong magsalita. Bulong ni Gregoria. Pero halata sa boses niya ang takot. Ako ang haharap. Binuksan niya ang gate ng pilit na pinatitigas ang muka. Sa labas, nakatayo si Kapitana Remedios, isang babaeng kilala sa barangay na hindi natitinag sa iyakan o pananakot. Kasama niya ang dalawang lalaki na naka-formal attire at may ID. Nasa likod nila si Mang Rufo, ang kapitbahay na madalas sumipsip kay Gregoria, pero ngayon ay nakatayo sa gilid. Halatang gustong makiusyoso, ngunit takot madamay. Magandang gabi, Aling Gregoria. Mahinahong bati ni Kapitana Remedios. May report kaming natanggap tungkol sa gulong pampamilya na may kinalaman sa malaking halaga ng pera at posibleng pamimilit sa pagpirma ng dokumento. Napataas ang baba ni Gregoria. Kapitana, away pamilya lang ito. Hindi na kailangang palakihin. Isa sa kinatawan ng bangko ang nagsalita. Ma'am, hindi po ito simpleng away pamilya kung may financial coercion and unauthorized pressure involved. Kailangan po namin makipag-coordinate sa account holder at sa mga taong posibleng gumamit ng funds. Account holder? Matalim na tanong ni Danalyn mula sa likod. Pamilya kami. Hindi ba pwedeng magtulungan? Tinignan siya ni Kapitana Remedios. Iba ang pagtulong sa sapilitang pagpirma. Walang naisagot si Danalyn. Si Nerissa naman ay mabilis na itinago ang mga resibo sa ilalim ng magazine, pero nakita iyon ng isang bank investigator. Hindi man sila hinaluhog doon mismo, sapat na ang kaba sa kanilang mga mata upang ipakitang may itinatago sila. Samantala, sa maliit na paupahang kwarto ni Elpidia, tahimik na nakaupo si Marilu sa gilid ng foam bed, habang yakap si Halina. Sa kabilang sulok, nakaupo si Hernan. Nakatungo. Hawak ang tungkod. Hindi pa rin nawawala ang bigat sa pagitan nilang mag-asawa. Kasama nila si Elpidia na naghain ng mainit na salabat at si Mando na nagdala ng pandesal at konting ulam mula sa karinderya. Ma'am, mahinang sabi ni Elpidia. Tumawag si Attorney Sabino. Pinuntahan na raw ang bahay ng biyena ninyo. Hindi agad sumagot si Marilu. Tinignan niya si Halina
na halatang pagod na sa pag-iyak. Hinaplos niya ang buhok ng anak at saka sinabi, "Hindi ko ginusto na umabot sa ganito, pero hindi ko rin kayang hayaang lumaki ka, anak, na iniisip mong normal lang ang agawan ka ng pinaghirapan mo." Humigpit ang yakap ni Halina sa kanya. "Ma, natatakot po ako. Baka balikan nila tayo." Doon nagsalita si Hernan, halos pabulong. "Hindi na, hindi ko nahahayaang balikan nila kayo." Napatingin si Marilu sa asawa. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita niya ang tunay na hiya sa mukha ni Hernan. Hindi iyon iyak na para kaawaan siya. Hindi rin iyon pagdadahilan. Iyon ay hitsura ng taong ngayon lang lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang katahimikan. "Lu," sabi ni Hernan, basag ang boses. "Alam kong huli na ang sasalita ko. Alam kong dapat noon pa lang. Nung unang sigaw ni Mama, ako ang humarang, pero natakot ako. Buong buhay ko, sanay akong kapag si Mama ang nagsalita, wala nang kokontra. Pero mali ako. Dahil sa takot kong iyon, ikaw at si Halina ang nasaktan." Hindi sumagot agad si Marilu. Ilang taon niyang hinintay ang mga salitang yun, pero nang marinig niya, hindi pala ganun kadaling gumaan ang puso. "Hernan," mahinahon niyang sabi, "hindi ko kailangan ng asawang marunong lang humingi ng tawad kapag tapos na ang gulo. Kailangan ko ng asawang tatayo habang nangyayari pa ang pang-aapi." Tumulo ang luha ni Hernan. "Alam ko, at kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sa gawa ako babawi, hindi sa pangako." Hindi pa rin sinabi ni Marilu na napapatawad niya ito. Hindi pa niya kaya, pero hindi rin siya tumalikod. Sa halip, tumayo siya. Kinuha ang folder ng mga litrato, screenshots, kopya ng mga transfer slip at recordings na nakuha niya noong pinipilit siyang pumirma. "Bukas," sabi niya, "haharap ako. Hindi na ako magtatago." Kinabukasan, dinala ni Attorney Sabino si Marilu sa Barangay Hall kung saan naroon si Kapitana Remedios, ang dalawang kinatawang ng bangko, at si Opelia Mirandilla, ang bank officer na nakasaksi kung paano nagsimulang magwala si Gregoria sa loob ng bangko. Naroon din si Don Felicissimo Aranja, nakaupo sa gilid, tahimik ngunit seryoso ang muka. Kahit matanda na, ramdam sa tindig niya ang otoridad ng taong sanay humarap sa mahihirap na usapan. "Marilu," sabi ni Don Felicissimo nang makita siya, "hindi mo kailangang matakot. Nandito kami hindi para ipaglaban ka dahil mahina ka, kundi para samahan ka habang ipinaglalaban mo ang sarili mo." Napalunok si Marilu. "Salamat po, Don Felicissimo." Isa-isa niyang inilatag ang ebidensya. Ipinakita niya ang litrato ng mga dokumentong pinapirmahan sa kanya. Ipinakita niya ang messages ni Danalyn na nagsasabing, "Pirmahan mo na para hindi na magwala si Mama." Ipinakita niya ang voice recording kung saan malinaw na sinabi ni Gregoria na palalayasin siya at kukunin si Hernan kung hindi siya susunod. Ipinakita rin niya ang listahan ng pondo, medical fund ni Hernan, education fund ni Halina, operational funds ng bookkeeping service, at reservation money para sa lupang bibilhin sa Lipa. Habang nagsasalita si Marilu, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, hindi siya nagdrama, ngunit ang bawat salita niya ay parang mabigat na bato na isa-isang inilalapag sa mesa. "Ang perang yon," sabi niya, "hindi biglang dumating. 10 taon kong pinag-ipunan. 10 taon akong nagtipid, nagpuyat, nagtrabaho kahit may sakit, nagpasensya sa pangmamaliit. Hindi ako humihingi ng awa. Ang hinihingi ko lang po ay kilalanin na may karapatan ako sa pinaghirapan ko." Tumanggo si Opelia. "Nakita ko po sa bangko ang naging reaksyon ni Mrs. Gregoria Tolentino. Hindi ko po maaaring ibunyag ang detalye ng account, pero makukumpirma kong hindi authorized si Mrs. Gregoria na magtanong o makialam sa personal financial information ni Ma'am Marilu." Si Kapitana Remedios ay tumingin kay Attorney Sabino. "May legal basis ba ang complaint?" "Oo," sagot ng abogado. "May posibleng civil and criminal implications, depende sa mapapatunayan. Pero sa ngayon, ang unang hakbang ay ma-freeze o ma-trace ang ilang paggamit ng pondo at maitala ng formal ang coercion." Kinang umagang iyon, ipinatawag sina Gregoria, Nerissa, Danalyn at Virginia para sa unang pagharap.
Dumating silang nakabihis ng maayos pero hindi na nila kayang itago ang pag-alala. Si Gregoria ay nakasuot ng bagong alahas, bagay na lalong nagpatingkad sa kabalintunaan ng kanyang sinasabing kahirapan. Pamilya lang kami, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi dapat dinadala sa abogado ang ganitong usapan. Tahimik na tumingin si Marilu sa kanya. Mami Gregoria, ilang taon ninyo akong pinahiya sa loob ng bahay. Ilang taon akong nanahimik dahil pamilya ang tingin ko sa inyo. Pero nung kuha ninyo ang perang para sa gamot ng anak ninyo at pag-aaral ng apo ninyo, hindi na yun simpleng usapan sa bahay. Napatingin si Gregoria kay Hernan, umaasang kakampi siya sa kanya. Hernan, anak, pagsabihan mo ang asawa mo. Dahan-dahang tumayo si Hernan gamit ang tungkod. Naninginig ang binti niya, pero sa unang pagkakataon, hindi ang katawan niya ang nanghihina, kundi ang dating takot niya sa ina. Ma, tama na. Mali ang ginawa ninyo, at mali ako dahil pinabayaan ko, pero hindi ko na uulitin. Parang sinampal si Gregoria sa narinig. Ako ang ina mo. Opo, pero siya ang asawa ko, at si Halina ang anak ko. Sila ang pamilyang dapat pinotektahan ko. Napahawak si Marilu sa gilid ng upuan. Hindi niya inaasahan na sa mismong harap ng lahat, sa wakas ay tatayo si Hernan. Hindi pa noon binura ang sakit, pero may maliit na bahagi ng puso niyang nagsimulang huminga. Sumunod na mga linggo ay naging mabigat para sa pamilya Tolentino. Lumabas sa audit na ang malaking bahagi ng perang ginamit nila ay may malinaw na nakatalagang layunin. May pondong para sa negosyo ni Marilu na hindi dapat galawin dahil may empleyado siyang pinapasahod. May medical allocation para sa rehabilitation ni Hernan. May education fund para kay Halina. May reservation fund para sa lupang bibilhin. Hindi iyon basta perang pwedeng gastusin sa alahas, boutique launch, hotel seminar, at condo reservation. Ang bagong sasakyan na ipinangalandak ni Gregoria sa barangay ay na-hold sa proseso ng dispute dahil malinaw na may kinalaman sa questioned funds ang down payment. Ang condo reservation ni Virginia ay hindi natuloy dahil hindi niya kayang ituloy ang hulog ng mag-isa. Ang mga supplier ni Nerissa ay nagsimulang maningil nang malaman nilang hindi pala sigurado ang perang ipinangako niya. Ang seminar ni Danalyn ay kinansela matapos may ilang taong humingi ng refund dahil wala siyang maipakitang totoong credentials. "Kasalanan mo ito, ma!" sigaw ni Nerissa isang gabi sa bahay nila. "Kung hindi mo kami pinilit makialam sa pera niya, hindi tayo mapapahiya." "Ako?" sagot ni Gregoria. "Kayo ang gumastos! Kayo ang bili ng bili!" "Lahat tayo gumastos!" sigaw ni Virginia, umiiyak habang hawak ang notice mula sa condo office. "Sabi mo mayaman na tayo!" At doon nagsimulang mabasag ang huwad na pagkakaisa ng mga Tolentino. Noong may pera, magkakasama silang tumawa. Noong dumating ang pananagutan, nagturuan sila. Samantala, nagsimula namang buuin ni Marilu ang bagong buhay. Sa tulong ni Don Felicissimo at ng maayos na dokumentasyon, nailigtas ang bahagi ng natitirang pondo. Hindi na niya pinilit bawiin agad ang lahat sa isang bagsakan. Mas inuna niya ang kaligtasan, katahimikan, at kinabukasan nila ni Halina. Natuloy ang pagbili ng maliit na lote sa Lipa. Hindi kalakihan, pero sapat para sa bahay na matagal niyang ipinangarap. Nang unang makita ni Halina ang lote, tumakbo ito sa gitna ng damuhan. "Ma, dito po tayo titira?" "Oo, anak," sagot ni Marilu, nakangiti habang pinipigil ang luha. "Dito tayo magsisimula ulit. Wala na pong sisigaw sa atin dito?" Lumapit si Marilu at hinakap ang anak. "Wala na. Dito, ang maririnig mo na lang sa umaga ay kaldero, ibon, at boses ng mga taong nagmamahalan." Hindi mansyon ang ipinatayo nila. Isang maaliwalas na bahay lang na may maliit na opisina sa harap. May hardin sa gilid para kay Inang Corazon na sa wakas ay nakuha na ni Marilu mula sa probinsya. May silid para sa therapy ni Hernan. May mesa sa kusina kung saan pwedeng mag-aral si Halina nang hindi natatakot sa mga parinig. Nang lumipat sila, si Elpidia ang unang dumating dala ng kaldero ng arroz caldo. Sumunod si Mando na may bitbit na monoblock chairs. Si Crispin naman ay nagdala ng lumang computer table para sa opisina.
Hindi sila mayayamang tao, pero ang tulong nila ay galing sa pusong walang hinihinging kapalit. Ma'am, biro ni Mando, hindi pa tapos pintura ng pader pero mukhang opisina na talaga. Tumawa si Marilu, unang tawang magaang matapos ang mahabang panahon. Unti-unti, Mando, basta atin at malinis ang pinanggalingan. Dumating din sa buhay nila si Jacinto, Jax Mercado, isang dating delivery rider na rinokomenda ni Mando. May alam ito sa ruta, supplier, at paghawak ng delivery schedules. Nang una, nahihiya itong mag-apply dahil hindi daw siya college graduate. Marunong ka bang maging tapat? Opo, ma'am. Marunong ka bang matuto? Opo. Kung ganon, sapat na iyon para magsimula. Si Dr. Samuel Icasiano naman ang naging rehabilitation doctor ni Hernan. Mahinaon itong magsalita pero istrikto sa therapy. Mr. Hernan, hindi lang binti ang kailangan nating palakasin, pati loob. Gusto mong makabawi sa pamilya mo? Magsimula ka sa hindi sumuko sa sarili mo. Tumanggo si Hernan. Mula noon, araw-araw siyang nag-therapy at tumulong sa administrative tasks ng negosyo ni Marilu. Hindi madali ang pagbawi niya. May araw na masakit ang binti, may araw na tahimik si Marilu at ramdam niyang hindi pa buo ang tiwala. Pero tinanggap niya iyon. Dahil alam niyang ang tiwala, tulad ng perang inipon ng asawa niya, hindi kinukuha, pinaghihirapan. Si Halina naman ay unti-unting bumalik ang sigla sa school. Nakilala niya si Mireya Luwalhati, anak ng isang karpintero at mahilig magsulat sa school paper. Si Mireya ang unang kaklaseng hindi nagtanong ng tsismoso tungkol sa iskandalo ng pamilya nila. Sa halip, sinabi lang nito, kung gusto mo ng kasama sa library, sabay tayo. Sa simpleng pagkakaibigang iyon, nakaramdam si Halina na hindi lahat ng tao ay nanuhusga. Sa bagong komunidad, nagsimulang magbigay si Marilu ng libreng basic financial literacy workshops tuwing Sabado. Tinuruan niya ang mga nanay, tindera, kasambahay at maliit na negosyante kung paano maglista ng kita, maghiwalay ng emergency fund at umiwas sa utang na may mataas na tubo. Hindi niya ginagamit ang kwento niya para magyabang, ginagamit niya ito para magpaalala. Kapag may sarili kayong ipon, sabi niya sa isang workshop, huwag ninyong ikahiya. At huwag ninyong hayaang takutin kayo ng kahit sino para ibigay ang pinaghirapan ninyo. Habang umaayos ang buhay ni Marilu, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Gregoria. Ang dating mga kapitbahay na humahanga sa bagong salaset niya ay nagsimulang umiwas. Ang mga kasamahan niya sa simbahan ay hindi na siya inaanyayahan sa komite. Si Aling Tarsila, na dati niyang kakampi sa tsismisan, ay umiwas nang minsang makita siya sa palengke. Busy ako, Gregoria, palusat nito, sabay lakad palayo. Doon unti-unti naramdaman ni Gregoria ang bigat ng kahihiyan. Hindi dahil nagsisisi agad, kundi dahil wala na siyang kontrol sa kwento. Dati, siya ang malakas ang boses, siya ang pinaniniwalaan. Ngayon, ang mga dokumento, resibo, recording at katotohanan na ang nagsasalita. Sa mediation, muling nagharap sina Marilu at Gregoria. Naroon si Attorney Sabino, Kapitana Remedios at kinatawan ng bangko. Inalok ni Marilu ang pamilya Tolentino ng Structured Repayment Agreement. Hindi ito madali, pero malinaw. Kailangang ibalik ang perang kaya pang mabawi, ibenta ang mga bagay na nabili mula sa pondo, at tumigil sa anumang pananakot o paninira. Hindi ako naghihingati, sabi ni Marilu. Kung naghihingati ako, hindi na ako makikipag-usap. Pero hindi rin ibig sabihin nito ay palalampasin ko na lang. Nanginginig sa galit si Gregoria. Akala mo ang taas mo na. Mahinahon siyang tiningnan ni Marilu. Hindi po. Ngayon ko lang natutunang tumayo nang hindi humihingi ng permiso sa inyo. Walang naisagot si Gregoria. Sa pagtatapos ng araw na yon, lumabas si Marilu ng barangay hall kasama sina Hernan at Halina. Mainit ang araw pero magaan sa pakiramdam. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa nababalik ang buong pera, hindi pa buo ang tiwala, hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon ng pananahimik, malinaw sa kanya na hindi na siya nakakulong sa bahay, boses at kasakiman ng pamilyang minsang umangkin sa lahat ng pinaghirapan niya.
Humawak si Halina sa kamay niya. Ma, panalo na ba tayo? Tumingin si Marilu sa anak, pagkatapos kay Hernan na tahimik na naglalakad sa tabi nila. Hindi pa tapos ang laban, anak, sagot niya. Pero oo, may napanalunan na tayo. Ano po iyon? Ngumiti si Marilu habang sa malayo ay tanaw niya ang bagong simula ng kanilang buhay. Ang sarili natin. Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, kapag akala natin ay tapos na ang unos, doon naman susubukin kung gaano katibay ang bagong pundasyong itinayo natin. Dahil ang mga taong nasanay manakit, hindi agad tumitigil kapag nakita nilang nakabangon ka na. Minsan, mas lalo silang nagagalit kapag hindi ka na nila kayang apihin. Pagkatapos ng araw na lumabas si Marilu ng barangay hall kasama sina Hernan at Halina, dala niya ang pakiramdam na parang nabuksan sa wakas ang bintana ng isang kwartong matagal nang walang hangin. Hindi pa tuluyang naibabalik ang perang kinuha sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang mga gabing nagigising siya sa kaba. Iniisip kung may bagong pananakot na naman mula sa pamilya Tolentino. Pero may isang mahalagang bagay na nagbago. Hindi na sila nakatira sa bahay ni Gregoria. Hindi na kailangang maghapunan si Halina habang naririnig ang mga patutsyada ng mga tiyahin. Hindi na kailangang yumuko ni Marilu para lamang mapanatili ang peking kapayapaan. Lumipas ang 2 taon mula nang makalipat sila sa maliit na bahay sa Lipa, ang dating bakanteng lote na tinakbuhan ni Halina noong una nilang makita naging isang maaliwalas na tahanan. May munting hardin sa gilid kung saan nagtatanim si Inang Corazon ng sili, pechay at ibang halamang gamot. Sa harap naman ng bahay ay naroon ang maliit na opisina ni Marilu, na noon ay 2 mesa lamang at isang lumang printer. Ngayon, may karatalo na itong nakasabit sa labas, Veneration Ledger and Livelihood Center. Hindi man itong malaking opisina, araw-araw ay may pumapasok na sari-saring tao, mga tindera sa palengke na gustong matutong maglista ng puhunan, kasambahay na nais mag-ipon para sa sariling tindahan, solo parent na gustong malaman kung paano hahatiin ang sahod at mga maliliit na negosyante na pagod ng maloko ng mga taong nangangalakang papayamanin sila agad. Si Marilu ay hindi nagbago sa simpleng pananamit. Madalas pa rin siyang nakablouse na planchado, nakapusod ang buhok at may hawak na makapal na folder. Pero iba na ang kanyang tindig. Kung noon ay nakayuko siya kapag sinisigawan, ngayon ay marunong na siyang tumingin ng diretsyo sa mata nang hindi nagiging bastos. Kung noon ay palaging pasensya na po kayo, Ang una niyang sagot, ngayon ay marunong na siyang magsabi ng, hindi po ako papayag sa ganyan. Isang Sabado ng umaga, puno ang training room ng Livelihood Center. Nasa harap si Elpidia, nagtuturo kung paano maghiwalay ng kita at puhunan sa maliit na notebook. Si Mando naman ay abala sa pag-aayos ng silya, habang si Crispin ay tumutulong sa ilang kalahok na gumamit ng simpleng spreadsheet. Si Jax Mercado, na mula sa pagiging dating delivery rider ay naging logistics assistant ng center, ay nagpapaliwanag sa 2 tindera kung paano mag-track ng delivery at resibo. Kuya Jax, tanong ng isang ginang, kailangan ba talaga asulat pati maliliit na barya? Ngumiti si Jax. Opo, nanay, kasi kung hindi natin babantayan ng barya, isang araw magugulat tayo kung saan napunta ang libo. Napangiti si Marilu habang naririnig iyon mula sa pintuan. Naalala niya ang sarili niyang notebook noon, ang maliit na kwadernong pinaglagyan niya ng bawat pisong kinita at bawat pisong tinipid. Noon, ginagawa niya iyon para makatakas. Ngayon, itinuturo niya iyon para may ibang hindi na kailangang dumaan sa sakit na dinaanan niya. Si Hernan naman ay nasa likod ng opisina. Nakaayos ang mga appointment at resibo. Hindi na siya ang lalaking palaging tahimik sa takot sa ina. May pilay pa rin siya kapag napapagod, ngunit mas matibay na ang katawan niya dahil sa tulong ni Doktora Samuele Icasiano. Mas matibay na rin ang loob niya. Sa bawat kliyenteng sasalubungin niya, maayos niyang sinasabi, "Magandang araw po, si Ma'am Marilu po ay matatapos lang sa session. Maupo po muna kayo."
Minsan, kapag nakikita siya ni Marilu na masipag na nag-aayos ng papeles, hindi niya maiwasang maalala ang gabi ng pagpirma, ang katahimikan nito, at ang sakit ng pagkadurog ng kanyang tiwala. Hindi pa perpekto ang kanilang pagsasama. May mga gabing pinag-uusapan pa rin nila ang nangyari. May mga sandaling kailangan pa ring patunayan ni Hernan na hindi na siya babalik sa dating kaduwagan. Isang gabi, habang naguhugas si Marilu ng tasa sa kusina, lumapit si Hernan. "Lu," sabi nito, "may dumating na sulat mula kay Attorney Sabino. Nakapagbigay na raw ng partial repayment si Nerissa mula sa naibentang inventory ng butik." Tumanggo si Marilu. "Mabuti kung ganon. Hindi mo ba gustong malaman kung magkano?" Huminga ng malalim si Marilu. "Gusto ko, pero hindi na iyon ang umiikot sa buhay ko araw-araw. Dati halos mabaliw ako kakaisip kung paano babalik ang lahat. Ngayon, mas mahalaga sa akin na hindi na nila tayo kayang guluhin." Tahimik na tumanggo si Hernan. "Lu, alam kong hindi ko na mabubura ang nangyari, pero salamat dahil hinahayaan mo pa rin akong bumawi." Tiningnan siya ni Marilu. "Hernan, hindi kita pinatawad dahil para makalimot. Pinatawad kita dahil pinili mong magbago. Huwag mong sasayangin yon." "Hindi ko sasayangin," mahinang sagot nito. Sa kabilang banda, si Halina ay naging ganap na dalaga. Nasa college na siya ngayon at scholar sa isang kilalang universidad. Kumuha siya ng kursong may kaugnayan sa law and economics dahil nais niyang maunawaan kung bakit may mga taong kayang gamitin ng pamilya bilang sandata upang mangikil, manakot at mangagaw. Tuwing weekend, umuuwi siya para tumulong sa Livelihood Center. Kasama niya dala si Mireya Luwalhati, ang kaibigang naging campus journalist. Si Mireya ang tumulong sa kanya sa pagsusulat ng mga simpleng article tungkol sa financial abuse at karapatan ng kababaihan. "Halina," sabi ni Mireya isang hapon habang naglalatag sila ng flyers. "Alam mo, pwede nating gawing series sa campus paper ang kwento ng financial control sa pamilya. Hindi natin kailangang banggitin ang pangalan ninyo, pero maraming makakarelate." Napaisip si Halina. "Gusto ko, pero ayokong magmukhang naghihingganti kami." Hindi paghihingganti ang pagsasabi ng totoo, lalo na kung may matutulungan. Habang lumalawak ang magandang ginagawa ni Marilu, lalong lumulubog naman sa kahihiyan at utang ang mga Tolentino. Ang bahay ni Gregoria, na wansing napuno ng bagong gamit na binili mula sa perang kinuha kay Marilu, ay unti-unting nabawasan ng kinang. Ang bagong salaset ay nabenta. Ang sasakyang ni pinagyayabang sa kapitbahay ay tuluyang nabawi. Ang mga alahas ay isa-isang naisangla. Ang dating magarbang damit ni Gregoria sa simbahan ay napalitan ng paulit-ulit na bestida na pilit pa ring pinapaganda ng peking brooch. Si Nerissa, matapos bumagsak ang butik, ay hindi na makapag-live selling ng maayos dahil maraming dating customer ang nagtatanong tungkol sa issue. Kapag nagpo-post, may nagko-comment na, "Bayad na ba ang utang?" Kaya kalaunan, tumigil siya at pansamantalang nagtrabaho sa maliit na clothing stall ng dati niyang kaibigan. Si Danalyn naman ay galit na galit dahil hindi na siya kinukuha sa seminars. Ang dating nagpapakilalang business coach ay ngayon ang umiiwas sa mga taong humihingi lang refund. Si Vergina naman na pinakamasanay sa luho ang pinakanahirapan. Iniwasan siya ng barkada niyang mahilig lang sa libre at sosyal na lugar. Wala na siyang kondo na maipagmalaki, wala na siyang bagong bag na pwedeng i-post. Isang gabi, nagsama-sama ang tatlo sa sala sama si Gregoria. Madilim ang bahay dahil nagtitipid sila sa kuryente. Nasa mesa ang ilang demand letter at listahan ng bayarin. Sabi ni Danalyn, madiin ang boses. Habang tayo naghihilap, siya nagpapaseminar-seminar na parang santo. Siya ang dahilan kung bakit tayo napahiya, singit ni Nerissa. Hindi ba tayo ang kumuha ng pera niya? Mahina ngulit mapait na tanong ni Virginia. Napatingin sa kanya sina Gregoria at Danalyn. "Ano ka? Kakampi ka na niya?" singal ni Gregoria. Umiling si Virginia. "Hindi, pero kahit anong sabi natin, iyon naman talaga ang nangyari." "Tumahimik ka," utos ni Gregoria. "Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magmumukhang masama sa mga tao." Doon muling nagliwanag ang mata ni Danalyn.
tulad nung una niyang naisip ang peking kasunduan. Kung reputasyon ang nagpapalakas sa kanya ngayon, reputasyon din ang sisira sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nerissa. Kailangan lang nating ipakita sa mga tao na masama siyang manugang, na yumaman siya tapos pinabayaan niyang biyenan niyang may sakit, na ginagamit niya ang mga mahihirap para kumita. Hindi agad sumagot si Gregoria, pero unti-unting gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang huling panlilinlang. Pumunta si Gregoria sa gate ng bahay ni Marilu nang nakasuot ng lumang bestida, walang kolorete at kunwari ay nalihina. Kasama niya sina Nerissa at Virginia, na palihim na nagre-record gamit ang cellphone. Si Danalyn naman ay nasa isang kanto, naghihintay ng tamang eksena. Katatapos lang ng workshop noon, kaya may ilang tao pa sa labas ng livelihood center. Nang makita ni Marilu si Gregoria, agad siyang mumapit ngulit na natiling maingat. Mami Gregoria, bakit po kayo nandito? Biglang umiyak si Gregoria. Marilu, anak, tulungan mo ko. Wala na akong makain. Pinabayaan mo na kami. Nagtinginan ng ilang tao. Napakunot ang noo ni Marilu. Alam niyang may mali. Hindi ganun magsalita si Gregoria kapag walang intensyon. Kung kailangan ninyo po ng medical assistance, pwede nating idaan kay Attorney Sabino at sa settlement terms. Maingat niyang sagot. Hindi po pwedeng dito tayo mag-usap sa gate. Dinig ninyo? Mas malakas na iyak ni Gregoria sa mga tao. Ang yaman-yaman na niya, pero ang biyena niyang matanda pinapadaan pa sa abogado. Lumapit si Hernan mula sa opisina. Nang makita ang ina, bumigat ang mukha niya. Ma, tama na, wag dito. Aba, pati ikaw? Sigaw ni Gregoria. Nalimutan mo na akong ina mo dahil sa babaeng iyan? Nagtipo ng ilang kapitbahay. Si Nerissa ay palihim na kumukuha ng video. Pinipili lamang ang bahagi kung saan makikitang tumatanggi si Marilu na papasukin si Gregoria. Hindi kinuna ng unang bahagi ng eksena. Hindi kinuna ng pang-aabala. Hindi kinuna ng malinaw na pagtatangka ni Marilu na idaan sa maayos na usapan. Nang gabing iyon, kumalat online ng edited video. Ang caption, mayamang manugang itinaboy ang may sakit na biyenan matapos yumaman sa pera ng pamilya. Kinabukasan, gulo ang sumalubong sa livelihood center. May ilang kliyenteng tumawag upang magtanong kung totoo ba ang kumakalat. May nag-cancel ng appointment. May nag-message kay Elpidia ng, legit ba talaga si Ma'am Marilu o ginagamit lang ang mahihirap? Si Halina naman ay nasa campus nang makita ng ilang kaklase ang video. May isang estudyanteng lumapit sa kanya at nagtanong, hindi ba nanay mo iyon? Bakit niya tinataboy lola mo? Namula si Halina. Hindi sa hiya, kundi sa sakit. Hindi siya sumagot agad. Dumiretso siya sa CR at doon tumawag kay Marilu. Ma, naninginig ang boses niya. Kumalat na po, nakita ng mga kaklase ko. Napapikit si Marilu. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, pero naalala niya ang sinabi ni Attorney Sabino noon. Kapag sinungaling ang kalaban, huwag mong tapatan ng ingay. Tapatan mo ng ebidensya. Anak, sabi mahina ni Marilu kahit may kirot sa bibdib, huwag kang sasagot ng padalos-dalos. Uuwi ka mamaya, aayusin natin ito ng tama. Agad niyang tinawagan si Attorney Sabino. Sinabi ng abogado na huwag munang mag-post ng emotional na paliwanag. Kailangan munang tipunin ang buong ebidensya. Dito pumasok ang mga taong minsan ay tinulungan ni Marilu at ngayon ay handang tumulong sa kanya. Si Kapitana Remedios ay naglabas ng opisyal na barangay record tungkol sa nangyaring panggugulo ni Gregoria sa gate. May nakasulat doon at tumanggi si Gregoria sa maayos na mediation at sinubukang gumawa ng eskandalo sa harap ng livelihood center. Si Jax naman ay kinausap ang kapitbahay na si Mang Delphine na may CCTV sa harap ng vulcanizing shop. Nakuha nila ang buong footage mula sa pagdating ni na Gregoria hanggang sa palihim na pagre-record ni Nerissa at pag-abang ni Danalyn sa kanto. Ma'am, sabi habang ipinapakita ang video, kitang-kita rito na planado. Hindi po ito simpleng panghihingi ng tulong. Si Dr. Samuel Icasiano ay nagbigay rin ng written statement. Hindi tungkol sa chismis, kundi tungkol sa katotohanang hindi kailanman pinabayaan ni Marilu si Hernan. Ipinaliwanag niya na si Marilu ang pangunahing nagbayad at nag-asikaso ng therapy nito sa loob ng maraming taon. Si Mireya naman, kasama si Halina, ay gumawa ng maayos na public statement. Walang mura, walang pang-aalipusta.
Nakasaad lamang na may kumakalat na edited video at may legal process na susunod. Idinagdag din nila ang paalala na hindi lahat ng kwentong may umiiyak na matanda ay buong katotohanan na. Nang ilabas ang buong CCTV footage at opisyal na barangay record, bumaliktad ang ihip ng hangin. Ang mga unang naniwala sa edited video ay nagsimulang magtanong. Ang ilan ay humingi ng paumanhin. Ang iba ay nagbahagi ng sariling karanasan tungkol sa kamag-anak na ginamit ang awa upang mangikil. Sa legal conference, muling nagharap ang dalawang panig. Naroon sina Gregoria, Nerissa, Danalyn at Virginia, ngunit wala na ang dating tapang nila. Ipinakita ni Attorney Sabino ang edited video, pagkatapos ay ang buong CCTV footage. Tahimik ang silid habang pinapanood ang pagkakaiba ng kasinungalingan at katotohanan. Sinong nagpa-edit nito? Tanong ni Attorney Sabino. Walang sumagot. Tumingin si Gregoria kay Nerissa. Si Nerissa naman ay tumingin kay Danalyn. Si Virginia ay nakayuko, nanginginig ang daliri. Sa huli, hindi na nakaya ni Nerissa. Si Danalyn ang nagplano. Umiiyak niyang sabi, "Ako lang ang nagvideo." Sabi niya, matatakot si Ate Marilu kapag nasira ang pangalan niya. "Sinungaling ka!" Sigaw ni Danalyn. "Ikaw ang may gustong bumawi ng pera para sa butik mo. At ikaw ang nagsabing magpanggap na may sakit si Mama," sagot ni Nerissa. Napahawak si Gregoria sa noo. "Mga walang utang na loob, ako ang sinisisi ninyo?" Doon nagsalita si Virginia, mahina ngulit malinaw. "Tama na, lahat tayo may kasalanan." Natahimik ang lahat. Tinignan ni Marilu si Virginia. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mukha ng bunso, hindi ang yabang, kundi pagod at hiya. Ngunit hindi na iyon sapat upang murahin ang pinsala. May mga aral na kailangang bayaran sa mahirap na paraan. Bilang bahagi ng legal consequences, napilitan si Virginia na isuko ang ilang alahas at gamit na nabili mula sa perang kinuha noon. Si Nerissa ay kailangang pumirma sa dagdag na repayment obligation dahil sa paggamit ng pondo sa butik. Danalyn naman ay binigyan ng matinding babala. Kapag muli siyang gumawa ng paninirang online, agad nang isasampa ang kasong may mas mabigat na pananagutan. Si Gregoria, na dati ay sanay gumamit ng iyak bilang sandata, ay napilitang makinig habang isa-isang binabasa ang mga kondisyon. Pagkatapos ng conference, lumabas si Marilu sa hallway. Sumunod si Halina at yinakap siya mula sa likod. "Ma, ang sakit pa rin po kahit lumabas ang totoo," sabi ng dalaga. Huminga ng malalim si Marilu. "Oo anak, kasi hindi naman agad gumagaling ang sugat kapag napatunayang nagsinungaling ang nanakit sa'yo. Pero mas okay na po tayo kaysa dati." Tumingin si Marilu sa loob ng silid kung saan nag-aaway pa rin sina Gregoria at mga anak nito. Pagkatapos ay sa labas kung saan naghihintay sina Hernan, Elpidia, Jax, Mireya at Inang Corazon. "Oo anak, kasi dati akala ko pera lang ang ninakaw nila. Ngayon alam ko, muntik din nilang nakawin ang boses ko, pero hindi na nila kaya iyon." Sa gabing iyon, pag-uwi nila sa bahay, simpleng hapunan lang ang inihanda ni Inang Corazon. Pritong isda, gulay at mainit na sabaw. Ngunit para kay Marilu, mas masarap iyon kaysa kahit anong handa sa resort na pinagwaldasan noon ng mga Tolentino. Tahimik silang kumain, ngunit hindi iyon katahimikan ng takot. Katahimikan iyon ng mga taong pagod, sugatan, pero buo pa rin. Bago matulog, binuksan ni Marilu ang light sa maliit na opisina. Nakita niya ang ledger sa mesa, ang listahan ng mga kliyenteng babalik sa susunod na linggo, at ang bagong flyer para sa libreng seminar tungkol sa financial abuse. Kunihan niya ang ballpen at isinulat sa unang pahina ng bagong notebook. Ang perang nawala ay maaaring mabawi, ang pangalang nasirian ay maaaring linisin, pero ang tapang na natutuhan matapos durugin, iyon ang hindi na muling maaagaw.
At sa labas ng bintana, habang tahimik ang gabi sa lipa, alam ni Marilu na papalapit na ang wakas ng mahabang laban. Hindi dahil wala nang darating na pagsubok, kundi dahil ang dating takot na humahawak sa kanya ay tuluyan ng kumalas. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na ang tunay na pagtatapos ng isang laban ay hindi palaging nangyayari sa korte, sa sigawan o sa araw na napahiya ang mga nanakit sayo. Minsan, ang tunay na wakas ay dumarating sa tahimik na umaga, kapag kaya mo nang huminga nang hindi natatakot at kapag kaya mo nang tumingin sa nakaraan nang hindi ka na nito binabalik sa dati mong pagkabasag. Pagkatapos ng gabing isinulat ni Marilu sa kanyang bagong notebook ang mga salitang tungkol sa tapang na hindi na muling maaagaw. Hindi biglang naging perpekto ang lahat kinabukasan. May mga bagay pa rin kailangang ayusin. May mga dokumento pang kailangang pirmahan. May mga bayarin pang kailangang habulin. May mga taong nagdududa pa rin kahit na ilabas na ang buong CCTV footage at barangay record. Pero iba na ang puso ni Marilu. Hindi na siya gumigising para lamang maghanda para sa bagong pananakit. Gumigising na siya para ipagpatuloy ang buhay na matagal niyang ipinaglaban. Lumipas ang 3 taon mula nang tuluyang pumutok ang eskandalo tungkol sa 10 milyon na kinuha sa kanya. Ang Veneration Ledger and Livelihood Center ay hindi na lamang maliit na opisina sa harap ng bahay. May dagdag na silid na ngayon sa gilid. Yari sa simpleng hollow blocks at bubong na pulang yero kung saan ginaganap ang mga libreng seminar tuwing Sabado. May maliit ding library shelf na puno ng folders, notebooks at simpleng gabay tungkol sa pag-iipon, tamang utang, karapatan sa pera ng mag-asawa at pag-iwas sa mapang-abusong kamag-anak. Hindi naging milyonarya si Marilu sa mata ng mga taong mahilig sa magarbong buhay. Wala siyang mamahaling sasakyan na ipinaparada sa labas. Hindi siya nagpo-post ng alahas o mamahaling bag. Ngunit sa kanilang komunidad, kapag sinabing Marilu Veneration Tolentino, ang unang pumapasok sa isip ng tao ay hindi na kawawang manugang, kundi babaeng marunong magturo sa iba kung paano tumayo. Isang Sabado ng umaga, puno mang training room ng mga bagong muka. May kasambahay na nagngangalang Luningning na gustong matutong mag-ipon nang hindi nalalaman ng among mapangmata. May tindera sa palengke na si Rosenda na nalubog sa utang sa pautang na may mataas na tubo. May batang ina na si Paula na iniwan ng asawa at hindi alam kung paano sisimulang pagkasyahin ang kita sa maliit na online food business. Sa harap nila, nakatayo si Marilu, hawak ang marker. Hindi masama ang tumulong sa pamilya, paliwanag niya. Pero masama kapag ginagamit ang salitang pamilya para takutin ka, ubusin ka at gawing kasalanan ang pagprotekta mo sa sarili mong kinabukasan. Nakataas ang kamay ni Luningning. Ma'am Marilu, paano po kung nanay niyang asawa ang nangihingi? Ang hirap pong tumanggi kasi sasabihin nila wala kang respeto. Saglit na natahimik si Marilu. Hindi niya kailangang banggitin ang buong kwento niya. Ngunit sapat ang lalim ng kanyang tingin para maramdaman ng lahat na galing siya mismo sa ganoong sugat. Ang respeto, mahinahon niyang sagot, hindi ibig sabihin na ibibigay mo ang lahat hanggang wala nang matira sa anak mo, sa gamot ng asawa mo o sa sarili mo. Ang respeto, may hangganan. Kapag ang hinihingi na sayo ay ang dignidad mo, hindi na yun respeto. Pangan-abuso na yun. Sa likod ng silid, tahimik na nakikinig si Halina. Dalaga na siya ngayon, mas matangkad, mas matatag ang tindig, at halos tapos na sa kanyang kurso sa Law and Economics. Tuwing umuuwi siya mula Maynila, hindi lamang siya tumutulong mag-ayos ng upuan o mag-print ng handouts. Minsan, siya na rin ang nagpapaliwanag ng mga simpleng legal concepts sa mga dumadalaw. Kasama niya si Mireya Luwalhati na ngayon ay intern sa isang community newspaper. Hindi na lamang school paper ang sinusulat ni Mireya. Gumanawa na siya ng mga artikulo tungkol sa kababaihan, manggagawa at maliit na negosyanteng naloloko ng mapanlamang na sistema. Halina, bulong ni Mireya habang pinagmamasdan si Marilu. Alam mo, pwedeng maging mas malaking advocacy ito. Hindi lang seminar sa Lipa, pwedeng umabot sa ibang bayan. Ngumiti si Halina. Iyon din ang iniisip ni Mama. Pero ayaw niya ng biglaan. Sabi niya, mas mabuti ang mabagal basta matibay. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Ernan ay nag-aayos ng attendance sheets at resibo. Hindi na mabigat ang mukha tulad ng dati. May pilay pain kapag malamig ang panahon. At may araw na sumasakit ang binti niya pero marunong na siyang magpahinga nang hindi nagmumukmok. Naging mahusay siya sa operations ng center. Siya ang nakikipag-coordinate kina Elpidia, Mando, Crispin at Jax. Siya ang nag-aayos ng schedules ni Doktora Samuela kapag may beneficiaries na nangangailangan ng health referral. Minsan, may mga taong nakakakilala sa apelyido niyang Tolentino at nagtatanong na, kamag-anak mo ba yung pamilyang may issue dati? Noon, umiilag siya.
Ngayon, diretso na siyang sumasagot, "Oo, at isa ako sa mga nagkamali noon dahil nanahimik ako. Kaya ngayon, ginagawa ko ang dapat kong ginawa noon pa." Hindi niya iyon sinasabi para magpakaawa. Sinasabi niya iyon dahil natutunan niyang ang tunay na pagbawi ay hindi pagtatago sa hiya, kundi pagharap dito hanggang maging aral. Samantala, sa kabilang bayan, ang bahay ni Gregoria ay mas tahimik na kaysa dati. Ang dating bahay na puno ng yabang, ingay at pagpapanggap ay naging tahanang may manipis na kortina, lumang sofa at mesa na may mga resibo ng utang. Hindi na madalas magtipon ng mga tsismosang kapitbahay sa kanila. Hindi na rin laging nakaayos si Gregoria. May edad na siya, mas payat, at ang matigas niyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagod. Hindi agad nagbago si Gregoria. Matagal bago niya natanggap na hindi siya biktima sa kwentong iyon. Sa unang taon matapos ang legal conference, galit pa rin siya. Sinisisi niya si Marilo, sinisisi niya si Hernan, sinisisi niya ang bangko, si Attorney Sabino at pati si Kapitana Remedios. Ngunit habang lumilipas ang panahon, habang isa-isang nawawala ang mga bagay na ipinapangalandakan niya, at habang nakikita niyang hindi na bumabalik ang dating respeto ng mga tao, unti-unti siyang pinilit ng katahimikan na harapin ang sarili. Si Nerissa ay nagtatrabaho na ngayon sa maliit na clothing stall. Hindi iyon ang buhay na pinangarap niya, pero doon niya unang natutunan kung gaano kahirap kumita ng perang hindi galing sa panghihingi o panlilinlang. Si Danalyn ay tuluyang na-ban sa ilang business networking groups at nahirapang makabangon sa reputasyong sarili niyang sinira. Si Virginia naman, ang dating pinakamaarte, ang unang nagpakatotoo sa kanilang magkakapatid. Nagtrabaho siya bilang receptionist sa isang dental clinic at nagsimulang magbayad ng paunti-unti sa settlement. Isang hapon, ipinatawag ni Attorney Sabino ang magkabilang panig para sa final settlement meeting. Hindi na ito tulad ng mga unang pagharap na puno ng sigawan at pagbabanggayan. Sa pagkakataong iyon, mas tahimik ang lahat. Naroon si Marilo, Hernan, Halina, Attorney Sabino, Kapitana Remedios bilang witness at ang magkabilang kinatawan ng bangko. Dumating din sina Gregoria, Nerissa, Danalyn at Virginia. Nasa mesa ang dokumento ng Structured Repayment Completion Terms. Hindi man naibalet ang buong 10 milyon sa dating anyo nito, malaking bahagi na ang nabawi sa pamamagitan ng pagbenta ng ilang ari-arian, pagsasauli ng ilang mamahaling gamit, at mahabang hulugan. Ang ibang perang hindi na mababawi ay isinama sa civil settlement bilang obligasyong babayaran pa sa loob ng susunod na mga taon na may malinaw na legal consequence kapag hindi tinupad. Mrs. Marilo, sabi ni Attorney Sabino, ayon sa dokumentong ito, pumapayag kang hindi ituloy sa ngayon ang mas mabigat na criminal complaint, kapalit ng compliance sa repayment, written admission of wrongdoing, at non-harassment agreement. Naiintindihan mo ba ang lahat ng kondisyon? Tumanggo si Marilo. Opo, naiintindihan ko. Napatingin si Halina sa ina. Alam niyang may parte sa kanya na gustong makita ang mga nanakit sa kanila na makulong. Ngunit naintindihan din niya ang pinili ni Marilo. Hindi ito dahil mahina ang loob niya. Pinili niya ang paraang magbabalik ng pondo, magpoprotekta sa pamilya, at magtatapos sa siklo ng gulo. Hindi niya pinatawad ang pang-aabuso sa legal na papel. Linagyan niya ito ng hangganan. Pumirma si Nerissa ng tahimik. Sumunod si Virginia. Si Danalyn ang pinakamatagal bago pumirma. Nakatingin siya kay Marilo na parang gusto pang magsalita. Pero nang makita niya si Attorney Sabino, ibinaba niya ang tingin at pumirma rin. Si Gregoria ang huli. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Saglit siyang tumingin kay Hernan. Marahil umaasa pa rin siyang makikita niyang dating anak na kayang mapilit ng luha. Ngulit kalmado lamang ang mukha ni Hernan. Hindi galit, hindi rin nagpapaapekto. Nakatayo siya sa tabi ng asawa at anak niya at sapat na iyon upang maunawaan ni Gregoria na tapos na ang panahon ng kanyang kontrol.
pumirma siya. Matapos ang meeting, akala ni Marilo ay uuwi na silang tahimik. Ngunit paglabas niya ng building, narinig niya ang mahinang tawag ni Gregoria. "Marilo." Huminto siya. Nasa tabi niya sina Hernan at Halina. Tumingin siya sa biyenan, hindi bilang takot na manugang, kundi bilang babaeng matagal nang nakalabas sa aniw nito. "Ano po iyon?" Lumapit si Gregoria ng mabagal. Wala na ang dating taas ng baba. Wala na rin ang manunuring tingin na minsang sumukat kay Marilo mula ulo hanggang paa. "Hindi ko alam kung paniniwalaan mo," sabi Gregoria basag ang boses. "Pero ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kalaki ang kinuha ko sa'yo. Hindi lang pera." Hindi nagsalita si Marilo. "Pati katahimikan mo, pati tiwala mo kay Hernan, pati pagkabata ni Halina na dapat sana mas masaya." Napakapit si Halina sa kamay ng ina. Si Hernan naman ay napayuko. "Matagal kong inisip na dahil ina ako, may karapatan ako sa lahat." Patuloy ni Gregoria. "Pero mali pala. Ginamit kong pagiging ina para manakot. Ginamit kong pagiging biyanan para mang-api." Tumulo ang luha ni Gregoria. Hindi ito ang iyak na ginamit niya noon sa gate. Hindi iyak na may kamera at plano. Tahimik ito. Walang manonood. Walang pakinabang. "Hindi ko hinihinging bumalik tayo sa dati," sabi niya. "Alam kong hindi na pwede. Gusto ko lang sabihin, pasensya na." Matagal bago sumagot si Marilu. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang lahat. Ang kusina ng bahay ng Tolentino, ang mga tawa ni Nerissa at Danalyn, ang sigaw ni Gregoria sa bangko, ang nanginginig na kamay niya habang pumipirma, ang mukha ni Halina habang umiiyak, at ang mga gabing halos hindi siya makahinga sa bigat ng sama ng loob. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Pinapatawad ko kayo," mahinahon niyang sabi. Napatingin si Gregoria na tila hindi makapaniwala. "Pero hindi ibig sabihin nun ay makakabalik kayo sa buhay namin tulad ng dati," dagdag ni Marilu. "Ang pagpapatawad ko ay para hindi na ako mabuhay sa galit. Pero ang hangganan ko, mananatili." Tumanggo si Gregoria habang umiiyak. "Naiintindihan ko. Hindi ko na rin kayo hahayaang saktan si Halina," sabi ni Marilu. "At hindi ko na hahayaang gamitin ninyo si Hernan laban sa akin." "Hindi na," mahinang nitong sagot. Umalis si Gregoria ng mag-isa. Hindi siya nagwagi. Hindi rin siya pinahiya. Ngunit bitbit niya ang bigat ng katotohanang matagal niyang tinakasan. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng graduation ni Halina. Sa isang malaking auditorium sa Maynila, nakaupo sa hanay ang mga taong naging bahagi ng pagbangon nila. Si Marilu, Hernan, Inang Corazon, Elpidia, Mando, Crispin, Jax, Doktora Samuele, Mireya, Kapitana Remedios at Attorney Sabino. Walang marangyang alahas si Marilu. Simple lang ang kanyang suot na damit. Pero sa kanyang mukha, makikita ang liwanag ng isang inang nakarating sa araw na minsan ay muntik nang nakawin sa anak niya. Nang tinawag ang pangalan ni Halina bilang isa sa mga honor graduates, tumayo si Marilu ng hindi namamalayan. Pumalakpak siya ng malakas, nangingilid ang luha. Si Hernan ay umiiyak rin, hindi na ikinahihiya ang emosyon. "Lu," bulong nito, "nakarating tayo." Tumingin si Marilu sa kanya. "Oo, pero hindi dahil madali, kundi dahil hindi tayo tumigil." Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo sa maliit na kainan malapit sa campus. Walang bonggang dekorasyon, walang mamahaling handa, pero naroon ang tawanan, yakapan, at mga kwentong walang panlalait. Tumayo si Halina at humarap sa lahat. "Gusto ko lang pong magpasalamat," sabi niya. "Lalo na kay Mama. Nung bata ako, akala ko ang tahimik na tao ay mahina. Pero si Mama ang nagturo sa akin na minsan, ang tahimik na tao ang pinakamatibay. Hindi siya lumaban para manakit. Lumaban siya para mabuhay kami ng may dignidad." Napatakip ang bibig ni Marilu habang umiiyak. Lumapit si Halina at yinakap siya. "Ma," bulong ng dalaga, "hindi po nasayang ang lahat ng tiniis ninyo." Sa gabing yon, nang makauwi sila sa Lipa,
Binuksan ni Marilu ang maliit na opisina. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang lumang passbook na minsang naging dahilan ng kanilang pagkawasak. Ilang pahina nito ay puno ng marka ng perang nawala, perang pinaghirapan, perang inagaw, at perang unti-unting nabawi. Hinawakan niya iyon ng matagal, pagkatapos ay isinara. Sa tabi nito, inilapag niya ang bagong ledger. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng bagong programang matagal niyang pinag-isipan, Halina Fund. Layunin nitong magbigay ng legal at financial assistance sa mga babaeng pinipilit pumirma sa utang, inaagawan ng ipon, kinokontrol ng asawa o kamag-anak, at tinatakot gamit ang salitang pamilya. Pumasok si Halina sa opisina at nakita ang ledger. "Ma, sigurado po ba kayo sa pangalan?" Ngumiti si Marilu. "Oo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako tuluyang sumuko. Pero kayo po ang dahilan kung bakit ako matapang." Hinaplos ni Marilu ang pisngi ng anak. "Anak, ang pera pwedeng mawala at bumalik, pero ang dignidad, kapag ipinaglaban mo, magiging ilaw mo habang buhay." Sa labas, maririnig ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hardin ni Inang Corazon. Sa kusina, tumatawag si Hernan dahil handa na ang hapunan. Walang sigawan, walang panunumbat, walang taong nakatayo sa pintuan upang manakot. Sa loob ng bahay na dating pangarap lamang ni Marilu, naroon na ang payapang buhay na matagal niyang hinintay. At doon nagtapos ang kwento, hindi sa paghihinggil, kundi sa pagbangon. Hindi man naibalik ng buo ang lahat ng nawala, nabuo naman ang isang pamilyang hindi na kayang wasakin ng takot. Si Gregoria at ang kanyang mga anak ay nagpatuloy sa buhay dala ang bigat ng kanilang kasalanan at responsibilidad na bayaran ng kanilang ginawa. Si Hernan ay patuloy na bumawi sa pamamagitan ng katapatan. Si Halina ay nagsimulang mangarap para sa mas maraming taong nangangailangan ng boses. At si Marilu, ang babaeng minsang pinatahimik sa sariling tahanan, naging ilaw ng iba pang babaeng natutong magsabing, "Hindi na ako papayag." Sa huling sandali ng gabing yon, bago niya patayin ang ilaw ng opisina, muling tiningnan ni Marilu ang bagong ledger ng Halina Fund. Ngumiti siya, hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil alam niyang bawat piklat ay patunay na nabuhay siya, lumaban, at nanalo sa paraang hindi kayang agawin ng kahit sino.